We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem maya pagat panapun kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Atrasado na raw ang anihan ng mga magsasaka sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan dahil sa mababang supply ng patubig. May ulat si Russell Simorio. Sa Marso na sana nakatakdang mag-ani sa 1 ektaryang palayan si Mang Simeon mula sa barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Pero dahil sa kakapusan ng supply ng patubig, sa huling linggo na ng Abril siya mag-aani. Dagdag gastos ito sa krudo na ginagamit sa water pump. Talagang aburido ka. Kasi Amay so gastos. Di sila danom. Mababaw ang supply ng tubig sa mga irigasyon sa barangay dahil sa epekto ng El Nino. Ang patubig hindi rin umaabot sa ilang sakahan. Ayon sa otoridad, nakaapekto sa paghina ng patubig ang nararanasang below normal na antas ng mga major river system sa probinsya. Meron pa tayo ng ninyo, so napakababa yung ating katubigan dito sa ating mga lugar. Iniinda ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan ang nararanasang pagkabitak-bitak ng kanilang sakahan dahil sa epekto ng El Nino. Kulang daw kasi ang tubig sa Pantabangan Dam na pangunahing pinanggagalingan ng tubig. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, nasa 40,000 na ektarya ang nagkabitak-bitak na dahil sa mainit na panahon. Sa Ilocos Norte, sa halip na mais ang tanim, tabako at munggo muna ang itinanim ng ilang magsasaka dahil sa nararanasang kakulangan ng tubig. Karamihan sa mga sakahan hindi pa natatamnan dahil sa El Nino. Nangangamba rin ang ilang magsasaka sa posibleng epekto ng El Nino sa Abra. Napansin ng ilang magsasaka sa Barangay Santa Rosa sa bayan ng Bangged ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga balon na pinagkukuhanan ng tubig. Nangangamba rin ang mga magsasaka sa Isabela sa epekto ng tagtuyot. Tiyak daw na malaki ang gasto sa patubig, lalo na kung walang ulan. Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, bukod sa jacket, huwag pa rin kalilibutan ang pagdadala ng payong. Ayon kasi sa Pag-asa, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ihip ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa Luzon at Visayas na magdadala pa rin ng malamig na temperatura at may hinang ulan. Shearline naman ang makaapekto sa Mindanao. Ngayong hapon, ilang bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora ang uulanin. Pagsapit ng gabi, makakaranas na rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Bulacan. Posible ang localized thunderstorm sa Visayas at malawakang pag-ulan sa Mindanao. Magkapatid na lunod sa dagat na sakop ng Lingayen, Pangasinan. Nakatutok, Joan Punsoy. Nagkayayaan lang daw na maligo sa dagat na sakop ng Barangay Estanza, Lingayen, Pangasinan ang magkapatid na Maria Lynn Joy at Joanna May Sarmiento kasamang ibang kaanak. Pero ang kasiyahan, nauwi sa trahedya matapos silang malunod. Allegedly, ang napuntahan po nila kasi na area is yung area ng may rip current or sabang. Doon sa pinagparkan po nila ng area, wala masyadong rip current doon. Pero napadpad sila mismo doon sa rip current, pumusok po sila. Tubong Nueva Ecija ang magkapatid at dumayo lamang sa kaanak sa Lingayen. Patuloy na kinukuhanan ng pahayag ang kaanak ng magkapatid. Ito umano ang unang insidente ng pagkalunod sa bayan ngayong taon ayon sa MDRRMO. Hindi naman daw nagkulang ang MDRRMO sa pagpapaalala sa mga beachgoer. May mga warning signs din sa lugar. Sa iba't ibang area ng beach area natin sa Lingayen, meron kaming mga signages about rip current o sabang na tinatawag.
may mga paalala doon na kailangan gawin ng mga tao. So sa green area yung safe talaga, pero yung sa medyo yellow, caution lang, then doon sa red, no swimming zone yun na area. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Naibahaging supply ng repolyo at wombok ng DA Cordillera sa mga karatig rehiyon umabot na raw sa 77 metric tons. Ang detalye ihatid live ni Joanne Punsoy. Joanne? Chris, ayon sa Department of Agriculture Cordillera, unti-unti na nilang nanonormalize o stabilize nga itong supply and demand nga ng repolyo at wombok sa patuloy pa rin nilang isinasagawa na Veggie Connect o distribusyon ng mga repolyo at wombok sa mga karatig probinsya at rehiyon upang matulungan nga ang mga Cordilleran farmers na maibenta itong kanilang mga gulay. Umabot sa 77.61 metric tons o katumbas ng 77,610 kilos ng repolyo at wombok ang naipamahagi ng Department of Agriculture Cordillera sa mga karatig rehiyon, kabilang ang Region 1, 3, NCR, Region 4A at maging sa iba't ibang probinsya sa CAR. Dinalang mga produkto sa mga nabanggit na lugar upang maibenta at matulungan ang mga magsasaka sa Cordillera. Maging ang mga empleyado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa rehiyon, bumili na rin ng mga repolyo at wombok. Nagpulong ang DA kasama ang ibang stakeholders upang masolusyonan at hindi maitapon ang mga sobrang ani ng mga magsasaka. Kabilang sa long-term solution ang pagpapalakas ng post-harvest processing kung saan kinakailangan ng makina at pasilidad para may proseso at makagawa ng panibagong produkto mula sa repolyo at wombok. Samantala, nararanasan ang kakulangan ng supply ng lowland vegetables sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center o PAPTC sa Urdaneta City. May shortage sa supply ng palaya, sitaw, okra at kamatis, kaya tumaas din ang presyo ng mga ito. Itong dumaan ng taglamig, hindi masyado siyang namunga, hindi masyadong umangat, nagkaano na nangungulot. Posible itong maranasan hanggang sa katapusan ng Pebrero. Mula nga sa 10 pesos per kilo na dating presyo ng repolyo sa Cordillera, ngayon naglalaro na ito sa 15 pesos per kilo. May slight difference naman ito kumpara sa mga presyohan ng repolyo at iba pang highland vegetables dito sa baba o sa mga lowland markets. Gaya na lamang nga ng ating kinaroroonan sa Malingas Public Market dahil meron ring konsiderasyon itong mga negosyante gaya na lamang ng kanilang mga transportation cost, bayad sa pwesto at kanilang tauhan. Pero karamihan naman sa mga highland vegetables na ibinebenta dito sa palengke ay bumaba nga ng 20 pesos per kilo. Umpisahan na natin ang price update sa highland vegetables. Sa carrots, ito ay naglalaro sa 80 pesos per kilo ang presyo. Ang patatas, 100 pesos per kilo ang presyo. Sayote, 50 pesos per kilo. Baguio beans, 100 pesos per kilo ang presyo. Bell pepper, 100 pesos per kilo rin ang presyo. Ang wombok ay nasa 30 pesos per kilo. Parehas ito ng repolyo na naglalaro sa 30 pesos per kilo. Pero ang ilang mga negosyante dito sa palengke, ibinibigay na lang din ng 20 pesos per kilo. Ito nga kanilang mga produkto o gulay nga na repolyo. Pagdating naman sa mga lowland vegetables, may pagtaas ang presyo ng mga gulay dito sa baba dahil na rin sa kaunting supply. Gaya na lamang ng talong, nasa 50 pesos per kilo ito ngayon. Ang ampalaya, 70 pesos per kilo. Ang okra, 60 pesos per kilo. Ang kamatis, 50 pesos per kilo ang presyo. Ang sitaw ay nasa 70 pesos per kilo ang presyo at ang kalabasa naman ay nasa 40 pesos per kilo. Ito nga ang presyohan. Nasa 10 pesos nga itong itinaas per kilo ng mga lowland vegetables. Weekly nga ang monitoring ng presyohan ng gulay dito sa baba. Chris? Maraming salamat, Joanne Punsoy. Samantala, pinagsisita ang ilang negosyante sa Bangaldan Public Market dahil sa mga panindang sagabal sa daanan ng mga mamimili. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Nag-e-extend daw ng stalls ng kanilang mga paninda ang ilang negosyante sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Nagiging sagabal daw ito sa daanan, lalo na kung dagsa ang mga mamimili. Naapektuhan din daw ang kita ng ilang negosyante, lalo na sa fish section dahil hindi na raw sila pinupuntahan ng mga mamimili. Kaya maya't maya ang paninita ng otoridad sa mga pasaway na negosyante. Mga extension dyan, karamihan mga bumibili hindi na pumapasok dito. Kasi nahaharangan na, kawawa naman kami dito, tsaka yung sa bandang dulong-dulo, kawawa sa lahat kami. Sana alisin yung mga vendor sa mga gilid ng mga store. Doon, pag dumadaan ka, nakakasagaban.
Ayon sa Mangaldan Market Division, araw-araw ang kanilang pag-iikot sa pamilihan upang sitahin ang mga negosyante na naglalagay ng extension ng kanilang mga paninda. Gumawa na rin ng petisyon ang presidente ng Fish Vendor Association para sa pagsasaayos ng mga pwesto sa pamilihan. Kahit saan sila magpunta, kung tinawag na fish section po, dapat fish section yung nakalagay doon. Tapos yung daan para lumuwag, para yung mga mamimili, maluwag silang umiikot. Sinasaway namin sila, pero man pagtalikod namin binabalik. Yun ang problema. Pag andun kami, they observe the rules. Pero pagka umalis na rin kami, wala na. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ibinida ang mga ipinagmamalaking produkto ng San Ildefonso, Ilocos Sur sa Kuliglig Float Parade. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Nagmistulang mini vegetable section ng public market ang mga kuliglig float na ito na ibinida ng 15 barangay ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Napalibutan kasi ng mga sariwang gulay na tanim mismo ng mga magsasaka sa bayan. Ang isang ito, abay kinumpleto pa ang bukid. Maliban sa mga punla ng gulay, may tubiko barn o kugun pa, mini poultry farm at palaisdaan. Dapat dito lames na dita ma'am, tadami ti pupupok mi nga tilapia dita bantaway. Kanda to'y kumambasi, kanda gito'y tabako, ado kami may ngagmulmula ti tabako. Ito ang kauna-unahang kuliglig float na bahagi ng kapistahan ng bayan. Samantala, ang sektor ng Sangguniang Kabataan ang nanguna sa pag-arangkada ng Longganisa Festival ng Vigan City. Pumarada ang mga opisyal ng kabataan na layong bigyan ng pansin ang iba't ibang isyu sa komunidad, lalo na sa kalusugan, kalikasan at sports. May mga inilatag din na aktibidad sa umaga upang makapanood ang mga day tourist. Yung main or yung major major showcase nila ng kanilang mga products or yung mga activity nila is done at night. Layon daw ng city government na bigyang halaga ang bawat sektor na bumubuo sa lipunan. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nararanasan din sa Dagupan City ang pagkakasakit ng mga alagang hayop dahil sa malamig na panahon. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Patuloy na nararanasan ang malamig na panahon na epekto ng hanging amihan. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 13.4 degrees Celsius na lamig sa Baguio City, 21 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan, habang 22.6 degrees Celsius naman ang temperatura sa Basco, Batanes. Kaninang alas 5 ng madaling araw, naitala rin ang 20.5 degrees Celsius sa Dagupan City, ang pinakamababang temperatura na naitala sa lungsod ngayong taon. Dahil dito, apektado na raw ng malamig na panahon ang ilang alagang hayop sa Dagupan City. Araw-araw, umaabot sa 5 hanggang 8 ang dinadalang aso at pusa sa City Veterinary Office dahil sa pagkakasakit. Posibleng mas mataas pa ang bilang dahil hindi lahat na nagkakasakit na alagang hayop ay dinadala sa veterinary clinic. Sa monitoring ng Dagupan City Veterinary Office, upper respiratory infection ang tumatamang sakit sa mga alagang hayop. Kung hindi ito maagapan, posibleng ikasawi ng alaga. Pinapayuhan ng mga pet owner na ipasuri ang kanilang mga alaga. Bukod sa libreng konsultasyon, libre din ang mga gamot na ibibigay ng tanggapan. Dahil pabago-bago or malamig na panahon, nag-a-adjust din po yung katawan nila. Marami din po mga bacterial, viral infections po ngayon. So pag hindi po nabigyan ng gamot, yun po, pwede po silang mamatay. So mas maganda po habang maaga, mapacheck po kaagad natin sa ating mga kilalang veterinarians. Regular ang pag-ikot ng City Veterinary Office sa mga barangay para makita ang sitwasyon ng mga alagang hayop. Bukod sa aso at pusa, kabilang din sa minomonitor ang mga alagang manok. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Isang vintage bomb ang nahukay sa ginagawang riprap sa barangay Kamog sa Blan, Benguet. 1 tonelada ang bigat ng bomba. Mabuti na lamang daw at hindi bumaon ang heavy equipment sa vintage bomb. Dinala ng mga miyembro
ng Explosive Ordnance Division o EOD ang bomba sa detonation facility sa Tarlac para sa tamang disposisyon. Magpapatuloy naman ang konstruksyon sa lugar pero pinag-iingat ang mga manggagawa. Nagpan din kami doon sa area, nagpulong-pulong. Just in case na may mahanap, pati yung mga contractor na nagpuhukay doon. Kaya itawag na lang sa malap na station. 35 units ng traditional jeepney sa 1st District ng Ilocos Sur consolidated na. Sundan sa report ni Ivy Hernando. 3 taon nang ipinapasada ni Mang Nelson ang jeep na ito na higit 2 dekada na ang tanda. Isa siya sa 35 pang natitirang traditional jeepney driver na bumabiyahe sa 1st District ng Ilocos Sur. Handa raw sila sa modernization program. Sa katunayan, consolidated na silang lahat. Pero ang problema ay yung sa 2026 pag effective na talaga yung phase out ng traditional jeep, kailangan namin makabili ng bago. Kung papipiliin, mas nais pa rin daw nila ang sariling jeep para sa sariling kita. Siyempre, mas maganda kita namin kung amin lang wala kaming kahati. Ayon sa LTFRB Region 1, 6,100 ang authorized number ng PUV units sa Region 1 na maaaring i-consolidate. Ngunit nasa 4,609 units lang ang nag-apply para sa modernization program o katumbas ng 75.56% na pasok naman sa itinakdang percentage target ng ahensya. Posible pa raw na tumaas ang bilang na yan dahil sa mga humabol sa deadline noong December 30 at 31. Ayaw na nilang ituloy yung transport industry. Hindi po natin maiwasan yung conflicts po doon sa mga kooperatiba, ay yung cooperative, lalo na po yung mahal daw yung mga membership fee, no? Yung karamihan din naman po talagang gusto talaga na i-control yung income. Nilinaw rin ng LTFRB ang misconception sa salitang phase out sa mga traditional jeepney matapos ang itinakdang deadline ng consolidation. Anya, tanging ang mga unconsolidated na individual operators ang hindi papayagang bumiyahe. May 10 component po yan. And of course, yung transition period sa bagong OFG po, yung franchising guidelines po na nilabas ng ating gobyerno, I think they are given 27 months to comply. Okay, of course, it will be subject to further issuances. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Problema pa rin daw ng ilang magulang ang kawalan ng birth certificate ng kanilang mga anak tuwing enrollment. Tinatanggap naman ng mga bata sa mga paaralan pero pending ang kanilang birth certificate requirement habang ongoing ang kanilang late registration. Ang problemang ito ang naistugunan ng Civil Registry Office kaya sila ay nagpupunta sa mga paaralan at barangay para matulungan ang mga residente na maiproseso ang kanilang birth certificate. Libre ang pagproseso sa pamamagitan ng Birth Registration Assistance Program na magtatagal hanggang January 25. Iniimbitahan din ang mga couple na nais maging legal ang kanilang pagsasama na mag-apply para sa libreng kasal. May aplikasyon din para sa libreng binyag. Samantala, pinaigting ng PNP ang checkpoint kasunod ng mga naitalang insidente ng krimen sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Pinaigting ang checkpoint at pag-iikot ng kapulisan sa Bangaldan, Pangasinan. Paraan ito upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Tugon na rin ito sa hiling ng lokal na pamahalaan na palakasin ang pwersa ng kapulisan. Matatanda ang naitala sa bayan ang sunod-sunod na krimen kabilang ang pagkasawi ng 2 opisyal ng barangay. Iginugol sa pagbabasa ng mga estudyante ng Itbayat National Agricultural High School ang kanilang Biyernes noong nakaraang linggo. Bilang bahagi ng proyektong Drop Everything and Read, may mga estudyanteng pumesto sa tent, nagdala ng kumot at may mga nakaupo lang sa sahig. Layo ng aktibidad na hikayatin ng mga estudyante sa pagbabasa. Ang project ay gaganapin kada Biyernes hanggang sa katapusan ng school year.
Mahigpit na ipinatutupad ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System ang rotational at clustering sa pagpapatubig sa mga sakahan na nasasakupan ng Division 6. Ayon sa ahensya, nasa mahigit 20 hectares ng sakahan ang service area ng dibisyon, kabilang ang ilang bahagi ng Gimba, Talugtog, Kuyapuat ng Pikwan sa Nueva Ecija at Anawat Ramos sa Tarlac. At dahil sa kakapusan sa tubig ng Pantabangan Dam na pinanggagalingan ng tubig para sa mga irigasyon ay nasa mahigit 7,000 hectares ng bukirin ang hindi makakasama sa target service area ngayong dry season, kaya magkakaroon ng clustering at rotational sa pagpapatubig. Nakikipag-ugnayan ng NIA sa mga apektadong magsasaka. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagpaalala ang Regional Crop Protection Center ng Department of Agriculture Region 2 sa mga magsasaka sa rehiyon na bantayang maigi ang kanilang mga pananim laban sa mga pesteng fall armyworms na nananalasa ngayon at sumisira sa mahigit sa 1,000 hektarya ng maisan. Bunso daw ito ng pabago-bagong panahon na gustong-gusto ng mga peste, lalo na ang fall armyworms at stem borer. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan at Quirino, maging sa Nueva Vizcaya dahil pa rin sa validation na ginagawa sa mga ulat ng municipal at city agriculturist sa mga pinsalang dulot ng peste. Esperan may aserta no tikasta kay mapagsat lagi gis na. Tikasta mapukaw talaga tanong ngay guys. Pinagmulan ng sunog sa pamilihan ng San Fernando City, La Union, tukoy na ng BFP. Mahigit sa 200 milyong piso ang naitalang danyos ng sunog. Naritong report. Ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog o origin of fire sa natupok na wet market sa San Fernando City, La Union. Sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa isang grocery store sa bandang gitna ng pamilihan. Pero hindi pa tukoy ang sanhi ng sunog, kaya patuloy pa rin ang investigasyon. Mahirapan po kasi talaga yung investigation. Unang-una, malawak po kasi yung lugar. We are dealing kasi po with pieces of evidence na burned. Sinimulan ng malawakang clearing operation sa nasunog na pamilihan. Tulong-tulong ang LGU at iba pang ahensya. Sa lawak na nasunog na pamilihan, posibleng abutin pa ng ilang araw ang clearing operation. Samantala, nasa mahigit 200 million pesos ang initial na danyo sa sunog. Yung 200 million po kasi na yun yung estimate po ng market. Yung sa amin po kasi iba po yung natin. Kung makuha natin yung mga store na pinag-bits nila, doon po natin ma-determine kung magkano po talaga yung damage. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa iba pang balita, ipinamahagi naman sa halos 2,000 magsasaka ang cash card para sa distribution of rice farmers financial assistance sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Malaking tulong daw ito upang maibsan ang gastusin sa pataba at iba pang gamit sa pagsasaka. Para nito upang mas lalo pang hikayatin ang mga magsasaka na magtanim ng palay. Tiniyak ng Mangaldan Municipal Agriculture Office na dumaan sa masusing validation ang mga benepisyaryong magsasaka. Nasa 160 hanggang 170 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Pero paglilinaw ng mga tindera, mga frozen fish ito. Simula November 2023, wala na raw nakukuhang supply ng sariwang galunggong. Inaasahang pang tataas ang presyo ng frozen galunggong dahil sa limitadong supply na dumarating sa pamilihan. Pero inanunsyo ng Department of Agriculture ang pagdami ng locally produced na galunggong sa bansa. Magsisimula na raw kasi sa Marso hanggang Hunyo ang fishing season ng galunggong. Pagsunod ng mga negosyante sa 20% discount para sa mga PWD at senior citizen, mahigpit na binabantayan ng otoridad. Ang detalye sa report. Magkatuwang ang Office of the Senior Citizens Affairs
Federation of Senior Citizens Association of the Philippines at Persons with Disability Affairs Office sa Dagupan City sa monitoring hinggil sa pagtalima ng mga negosyante sa 20% discount grant alinsunod sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. 2022 nang makatanggap ng reklamo ang OSCA Dagupan City na may mga establishmento na hindi nagbigay ng deskwento sa mga senior citizen. Agad na isyuhan ng notice to explain ng may-ari ng food establishment. Kasunod nito, pinulong ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga negosyante at muling ipinaalala ang karapatan ng mga senior citizen at PWD sa 20% discount. Simula 2023 hanggang sa kasalukuyan, wala nang natatanggap na reklamo ang OSCA, FESCAP at PDAW. Karamihan naman kasi sa kanila, alam na nila yung merong certain amount na dapat ibawas dahil that is the law. Kasunod ng kontrobersiya sa viral post tungkol sa isang coffee shop na limitado lang sa isang inumin at isang pagkain ng diskwento, ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development Office Region 1 ang panuntunan sa pagbibigay diskwento sa senior citizens at PWD. Wala raw limit o restriction sa pagbibigay ng 20% discount sa senior citizen at PWD. Basta't may pakita nila ang kanilang ID, dapat mabigyan sila ng diskwento. Pagdating naman sa food establishment, yung discount ng mga senior citizens kapag kakakain sila sa labas at nasa isang grupo sila, yung entitlement ng 20% discount ay mag-a-apply lamang mismo doon sa ating senior citizen na may ID. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mangga na singlaki ng papaya at hito na 3 kilos ang bigat, agaw pansin sa agaw na dumaralos sa Malasiki, Pangasinan. Sundan sa report ni Russell Simorio. Ang mga traktora na ginagamit sa pagsasaka bumida sa mga kalsada sa float parade na bahagi ng pagdiriwang ng agaw na dumaralos o araw ng mga magsasaka sa Malasiki, Pangasinan. Pinalamutian ng iba't ibang gulay ang mga traktora. Tampok din sa pagdiriwang ang mga pinakamalaki at pinakamabibigat na aning gulay, prutas at isda. Pinakamalaki ang kalabasang ito na mahigit 9 kilos ang bigat. Pinakamahaba ang upong ito na nasa 96 centimeters. Agaw pansin din ng bunga ng mangga na nagmistulang papaya sa laki. 1 kilo ang bigat ng mangga na tanim ng magsasakang si Rolando. Ay, nung una talaga nagulat ako na talagang bakit ganyang kalaki. Hindi naman yan inisprayan. Kaya yan, lumabas ng ganyan. Proud na ibinida ni Mang Conrado ang pinakamabigat niyang hito. 3 kilo ang bigat nito. Sa sobrang saya niya, napahalik pa siya sa hito. Pero kung talagang labanan na malaki, may malaki pa ako. Second choice ko ito eh. Nanalo dahil kalaban ko, maliit. Pinakamalaki na, pinakamabigat pa ang alagang kambing ni Mang Bert. Ang bigat ng kambing, nasa 80 kilos. Nung inaalagaan ko, parang mabilis siyang lumaki. Basta kain lang ng kain, saka pinapakain ko, dayami rin lang. Naglaan ng LGU ng malaking pondo sa sektor ng agrikultura para mapalakas pa ang agri-industry sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.